Meron ng My SSS card at sa ngayon, powered ito ng RCBC o ng Discardtech. Pero dapat alam natin na may mga paparating pang bank accounts or partner bank para dito at bakit dapat alam natin to bago nga ba mag-avail ng My SSS card? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dapat alam natin na may iba't ibang partner bank para sa My SSS card. Una-una na dyan, hindi kasi libre ang My SSS card. Nagkakahalaga ito ng 200 pesos or depende na rin sa partner bank na mapipili mo. Pwedeng mas mababa para sa iba, pwedeng 150 or 300, hindi pa natin sure. So, since magbabayad ka rin lang naman para dito, mas maganda na piliin mo na rin kung ano nga bang bangko yung affiliated or nakalink doon sa My SSS card mo. Ang isa sa mga kinukonsider ko dito ay kung sakaling magkaroon ng problema sa bank account, pwede akong pumunta sa branch, pwede akong tumawag. Or kung gusto kong mag-withdraw, kung ano yung malapit na bank account sa akin o yung nadadaanan ko pa uwi o papunta sa bahay o sa trabaho, yun yung gusto kong bangko. Para nga nang pag mag-withdraw, libre na lang din, hindi na kailangan magbayad ng withdrawal fee or balance inquiry fee. At ang mga partner banks nga pala ng My SSS card ay yung sa AUB, China Bank at Union Bank of the Philippines. Idagdag ko na din na dito kasi sa Discardtech, gustong-gusto ko yung account ko dito. Katulad nito, meron na akong bank account at habang nakatago yung pera ko dito, kumikita siya. May interest ako dito na 3,900 na kinita ko na habang nakatago yung pera nga. At yan ay dahil sa binibigay nilang tubo na pwede umabot ng 4.88% per year. At ang kagandahan dyan, may mga daily missions dito na kada mission pwede kang kumita ng 25 pesos each. Kung mapapansin nyo sa bandang taas, nakaipon na ako ng 881 pesos dahil lang sa mission na yan. So gustong-gusto ko talaga yung Discardtech account ko. Ang pinaka nag-limit lang para sa akin dito, lalo kung para sa SSS na claims, halimbawa yung maternity benefit na pwedeng umabot ng 80,000 pesos yung claim, o di naman kaya yung mga sickness benefit na more than 50,000 yung claim, ay pwedeng magkaroon ng problema sa Discardtech account. Unless baguhin nila yung savings limit mo dito. Nakalagay kasi dito sa Discardtech na hindi pwedeng lumagpas ng 50,000 pesos yung balanse mo. And to be exact, dapat ang pwede lang na nakalagay dito para safe na rin ay nasa 49,700. Bakit? Kasi, kunwari may laman na 49,500 na yung Discardtech account mo at may nag-transfer na 300 pesos dyan, magkakaroon ng problema, pwedeng mag-fail yung transfer. Pero kung tingin mo naman na hindi lalampas yung pera mo ng 50,000 pesos o nagkaroon ng update na tanggalin nila yung limit, taasan pa nila, maganda na meron kang Discardtech account. Sa app lang, pwede mo na makita yung balanse mo at may mga features ito sa bandang baba na pwede mong gamitin. So, yun yung sa Discardtech account. At dahil na din dyan, idagdag ko na rin yung ibang mga bangko. Meron sa Union Bank. Ang isa sa mga naging update last year dito ay meron silang tinatawag na annual fee, yung Union Bank. Hindi ko alam kung para sa My SSS card ay meron din. So, kung sakaling parang ayaw nyo ng annual fee or charges sa bank account ninyo, pwede nyo i-consider yung ibang bangko. Katulad ng sa China Bank, meron din silang app na pwede nyo magamit. And finally, yung sa AUB na din. Isa ito sa mga partner bank ng SSS. At ang AUB hindi na bago pagdating sa pagpartner sa mga government institution. Katulad na lang dito sa Hello Pag-ibig, kung saan yung AUB nakipagpartner sa Pag-ibig. At dito sa Hello Pag-ibig app, pwede mo nga itong magamit pambayad sa Pag-ibig loans mo, sa Pag-ibig contribution. Also, may iba't iba rin itong mga features katulad sa Discardtech na pwede natin magamit. By the way, sa China Bank, sa Union Bank, may mga app din sila at may mga features na katulad nito. So again, pwede nyong i-consider kung ano nga ba yung partner bank na gusto nyong piliin kung sakaling mag-a-avail na kayo ng My SSS card. Pero kung sakaling nagmamadali na kayo, gusto nyo na talaga magkaroon ng My SSS card at okay lang sa inyo yung limit ng Discardtech sa ngayon, pwede na kayo mag-avail at mag-login lang kayo sa SSS online account ninyo. Pumunta dito sa services at i-click itong My SSS card. Sa phone nyo nga pala, kung dun kayo nag-login, pareho lang din naman yung magiging proseso at requirements. Dito sa menu, ito yung 3 lines, ma-access nyo yung services at i-click itong My SSS card. 5 steps yung pagdadaanan sa SSS portal. Sa SSS pa lang to. Sa RCBC, yung hiwalay. Later, pag-uusapan pa natin.
Para sa step 1, dapat ganito yung makita ninyo. Local home address, cellphone number, email. Kung wala naman kayong kailangan i-update, pwede na mag-proceed. I-tap lang tong proceed na button or sa phone ninyo yung arrow para sa next step. By the way, kung may pending kayong application sa Union Bank, pwede nyo munang ipa-close yun bago mag-proceed dito para ito na agad yung makita ninyo. Pwede kayong mag-reach out sa Union Bank mismo para ipa-close iyon. Next naman ay yung authenticate. Ang gagawin nyo lang dito ay i-check lang to and then click yung next or consent. This time, yung pag-picture naman. Start liveness na tayo. At dapat, after no selfie, ganito yung makita ninyo. Sa selfie nga pala, dapat walang salamin, walang cap, at hindi kayo dapat malayo sa image. Ito yung guidance sa pag-take ng selfie. Also, sa pag-selfie, sasabihan naman kayo kung masyadong malayo or dapat lumapit pa further. At ito yung makikita ninyo, depende kung kailan nyo ito pinapanood, may mga options na dapat kayo kung anong partner bank nga ba yung pipiliin ninyo. Sa ngayon, RCBC, and then, i-click lang itong proceed. By the way, magiging disbursement account na nga pala ito. Ito ang pinaka-purpose ng My SSS card, kung saan ito na yung automatically na disbursement account ninyo para sa mga benefits at sa loans na din. Kapag okay na dito sa step 4, i-check lang tong tatlong boxes at i-click itong confirm and submit. Meron na kayong transaction number dito. I-copy-paste nyo to or kopyahin ninyo kasi ito yung gagamitin sa RCBC. At kung sakali naman na biglang naghang yung PC, yung phone ninyo na logout nyo, punta lang ulit kayo sa services, My SSS card at ma-access nyo ulit yung transaction number ninyo. This time, sa phone ninyo, mag-download na ng RCBC Discardtech mula sa Play Store or sa App Store. I-click ito or i-tap yung gumawa ng Discardtech account, gamitin ang SSS number for reference, at merong terms and conditions, at i-tap lang tong down na arrow, i-tap itong I agree, at may mga questions dito na sasagutan. Ikaw ba ay Filipino? Sagutin kung oo o hindi. Next naman ay US citizen ka ba? Oo or hindi. At ilagay na dito yung cellphone number mo, katulad nito. Mag-ingat sa pag-enter ng OTP kasi baka magkaroon ng issue or baka magkamali. So, ulitin nyo lang ulit. At kapag okay na sa OTP, selfie naman at ID. Ito yung mga reminder na dapat original yung ID, hindi to Xerox, hindi dapat nakascan. At dapat malinaw yung pagkakakuha, nababasa yung mga information doon. I-tap itong susunod. Ito yung list of valid ID na tinatanggap ng RCBC Discardtech para makapag-proceed sa account creation. Ito naman yung mga secondary ID, tinatanggap nila yung company ID, school ID, senior citizen ID, at marami pang iba dito. Let's go. And then, allow natin while using the app. This time, picturean na yung sa ID. Ito yung part na minsan pwede ka magkamali lalo kung malabo yung pagkakakuha o malikot yung pagkakahawak mo sa phone. Kapag ganyan, hindi kayo makakapag-proceed kasi may error kayong makikita katulad nito. Ang gagawin nyo lang, recapture nyo lang, tap ito, and then picturean nyo ulit, i-save at continue. Dapat ganito yung makita nyo, wala ng error. I-tap itong susunod, and then capture, mag-selfie naman. Gagabayan kayo sa selfie kung paano siya gagawin, pero sa akin nagkakaroon ako ng error. So, ang ginawa ko, hindi na masyadong close-up. Instead, pinakita ko yung balikat ko, at doon naging successful na. So, sa inyo, experiment nyo lang kung ano yung tatanggapin ng cellphone ninyo para dito sa selfie. I-tap itong ipasa. And then, possible hingan agad kayo ng passcode. Pero sa akin kasi dapat hindi pa ito yung proseso. Instead, ito na dapat yung next. Iko-confirm yung mga details na nakuha dun sa ID ninyo. Kapag okay na, yup, ako yan. Next naman na step ay i-enter yung transaction number at SSS number. So, pagka-enter ninyo, malalaman ng Discardtech kung nagamit na ba yung SSS number na yon sa pag-open ng dating Discardtech account. Dito kayo sa Discardtech, hindi pwedeng dalawa yung account mo. So, kung meron ka ng Discardtech account dati na kapag sign up ka na sa app nila, may hiwalay na proseso para makakuha ng may SSS card. Hindi ka na kailangan gumawa ng account na bago. Instead, mag-request ka na lang, pero magiging available pa yan after few days or after few months pa siguro. Sa ngayon, new account creation muna yung may SSS card. So, hintayin na lang natin yan para sa mga existing Discardtech account holders. Kung wala namang issue, first time ninyo, proceed na sa personal details, sagutin lang to. Also sa home address, yung additional details sa source of funds, politically exposed person ba, ibig sabihin affiliated ka ba or may kamag-anak ka ba sa mga taong nakaupo sa gobyerno. And then work information, kung unemployed, kung self-employed, kung student ba o iba pa. And then, yung iba pang information sa bandang baba. And finally, dito ka nagagawa ng passcode kung saan ito yung gagamitin mo para ma-access mo yung Discardtech account, which is yung pinakita ko kanina, yung mismong app. Para ma-access yun, 4-digit code muna, parang sa GCash MPIN lang din.
At tandaan na yung passcode nyo rito, dapat kayo lang nakakaalam, hindi pwede ito ma-compromise or else pwede nilang ma-access yung mismong balanse mo sa Discardtech. At kapag okay na, maghintay lang ng within 24 hours para ma-fully verify yung account. At kapag fully verified na yung account, i-check itong cards at makikita ninyo na pwede na kayo mag-avail. Dapat meron 200 pesos yung balanse nyo sa Discardtech para makapag-proceed dito. Para magkaroon ng 200 pesos sa account tab ninyo dito, makikita ninyo yung pinaka-bank account number ninyo. Yun yung pwede nyong gamitin kung sakaling magka-transfer kayo ng pera from other wallet katulad ng GCash, Pondan, Discardtech, or ibang bangko katulad ng sa BPI, Land Bank, o iba pa, para nga magkaroon ng 200 pesos na laman yung Discardtech account ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!